mga white flowers din pala dito. Hello mga friendship, I'm back! At eto kahit ganito ang boses ko, may ubo at sipon, ay tuloy pa rin ang pagbablog ko dahil na-miss ko nang gumawa uli ng vlog. At eto, ang kwento ko ngayon ay yung pagiging solo ko na lang sa buhay. Or mag-isa na lang dahil wala na nga yung husband ko. Kakapanaw lang nitong February. Hindi naman talaga totally solo na lang. Kaya ko lang sinabing solo is wala na kasi siya. At saka solo sa mga ibang bagay. Kagaya nga nitong sa hanap buhay, dati ay mag-partner kami ng husband ko. Ngayon ay solo na lang ako. Although meron namang tumutulong sa akin na sister-in-law ko. At syempre, nandyan pa rin ang mga helpers. Solo in terms of decision making, although pwede naman akong magtanong or ask help. Budgeting, although before naman ay talaga nag-handle na rin ako ng budget. At yung ibang mga bagay na ginagawa ko na ngayon na before ay sa husband ko naka-assign. At yung ibang mga bagay na hindi ko pwedeng gawin ay meron namang ibang tumutulong sa akin or gumagawa. Maliit na bagay man yan or malaki, still a big adjustment for me. Dahil dati ay siya na ang bahala mag-decide, lalo na sa business, or kaming dalawa nag-uusap. Kaya minsan or madalas ay nakaka-pressured or nakaka-stress, lalo na kung bago lang yung gagawin mo or wala ka pang idea or nangangapa ka pa lang. Yan talagang mga bagay na yan ang talagang hindi ko gusto, yung wala ka pang alam or wala ka pang idea sa mga bagay-bagay at nangangapa ka pa. Kahit before pa nung nag-o-office ako ay yan na yung hate ko. Kaya talagang pinag-aaralan ko ng mabuti kahit pakonti-konti lang or mabagal. Basta ang gusto ko ay maintindihan kong maigi para naman hindi ako ma-pressured. Okay lang kasi na mahirap basta alam mo yung gagawin at makakahingi ka ng tulong. Ang mas mahirap kasi ay yung wala ka pa masyadong alam. Kaya nagpapasalamat talaga ako kay God dahil hindi niya ako pinapabayaan. Although minsan talaga naman may problems na dumarating. At yung mga bagay na yun ay kailangan natin harapin at i-handle ng maayos. Huwag tayong matatakot kung anuman pagsubok ang dumaan sa ating buhay. Ika nga, kung anuman pagsubok ang dumating sa atin ay makakayanan natin ito or kailangan nating harapin. Personal man yan, sa hanap buhay or sa mga iba pang mga bagay-bagay sa pamilya natin, ay kailangan nating harapin at ayusin. Kung hindi naman natin kayang kontrolin ang mga bagay-bagay, ay hayaan na lang natin ipasa Diyos natin. Hindi naman tayo papabayaan ng Diyos. Ika nga ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Basta huwag ka pa rin titigil. Huwag kang susuko at magpatuloy pa rin sa laban ng buhay. One at a time lang. Isa-isa din nating maayos yan. Ang importante ay may nasisimulan at nagagawa tayo. At dahil nga sa age ko na rin ito, ay kailangan ko na rin i-prioritize ang aking health. Kaya kailangan pag-isipan at planuhin mabuti kung ano yung sunod-sunod na gagawin. At syempre, hihingi lagi na tayo ng tulong sa Panginoong may kapal. Dahil hindi naman tayo perpekto, pero pwede nating ayusin at mas pagandahin pa ang buhay natin. Kahit simple lang, ang mahalaga ay masaya ka din sa iyong ginagawa.
At tungkol nga sa mga gawain, ay marami talagang pwedeng gawin. Sa hanap buhay, sa bahay, sa mga anak, sa mga ayusin, maraming pwedeng gawin. Kaya nga, hindi ko na namamalaya ng mga araw na nakakailang buwan na pala na wala siya. Dahil marami rin akong ginagawa, busy din ako. I'll keep busy, mas gusto ko yung ganon. Pero this time, hinay-hinay lang at gusto ko rin sana ay ma-enjoy ko yung buhay. Dahil hindi na tayo bumabata. Halo-halong emotions and feelings ang nararamdaman ko. Minsan syempre malungkot. Minsan naman para kang proud sa sarili mo dahil nagawa mo. Minsan ina-analyze mo ang mga pangyayari dahil para sa sarili mo, para matutunan mo tanggapin ang mga bagay-bagay para sa iyong sarili, para mas madaling kumalma or mas magaan sa'yo. Minsan ang mga pangyayari, bagay or tao ay hindi kailangan pag-isipan ng matagal, lalong-lalo na kung ito ay hindi makakatulong sa iyong sarili para makaiwas sa sakit na may dudulot nito. Kailangan ay maging cool ka lang para sa sarili mo, para matulungan mo ang sarili mo dahil walang ibang makakatulong sa iyo kundi ang sarili mo. At mahalin ang sarili para mahalin ka rin ng iba. Sa ngayon, ang wini-wish ko ay magtulungan at magmahalan kaming buong pamilya. At syempre, kaya ako nagsusumikap ay para makatapos din ang bunso kong anak. At naisin pa rin nila na maging buo pa rin kami kahit wala na si Papa. That's all mga friendship. Thank you for watching. Bye-bye.